Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa pagpapasa ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ng mga kandidato para sa darating na October 30, 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Election sa Commission on Elections. Ang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ay ang mga dokumento na kailangan ipasa ng isang opisyal na kandidato na lumahok sa kahit na anong eleksyon. Nilalaman ng SOCE ang opisyal na ulat ng kandidato ukol sa kanyang natanggap na mga kontribusyon at nagastos sa pangangampanya at eleksyon gamit ang mga itinalagang forms ng COMELEC. Kalakip ng SOCE ang iba pang dokumento, tulad ng mga resibo o kontrata, na nagpapatunay na siya ay nakatanggap ng kontribusyon o binayaran sa halalan. Kailangan ay ulat ng kandidato ang totoo, kompleto, at tamang detalye ng kontribusyon na kanyang natanggap mula sa mga tao o korporasyon na pinahintulutan ng batas na magbigay ng campaign contribution tuwing halalan at nagastos upang maimpluwensyahan ang resulta ng halalan kung saan siya lumahok. Maaaring tumanggap ng pera, mga bagay o serbisyo na ibinigay ng kanyang mga volunteers bilang kanyang campaign contribution ang isang kandidato o kinatawan niya. Samantala, kailangan ay ulat rin ng kandidato sa kanyang SOCE ang lahat ng mga binayaran niya o ng ibang tao para sa mga ginamit o gagamitin niya para kanyang kandidatura. Panalo man o talo, na lumahok sa 2023 BSKE ay obligado na magpasa ng SOCE. Kailangan ay ulat ng kandidato sa kanyang SOCE ang lahat ng kontribusyon na kanyang natanggap at nagastos sa kanyang kandidatura mula ika-19 ng Oktubre hanggang 28, 2023 at sa araw ng halalan. Ang SOCE at ang mga kalakip nitong mga dokumento ay dapat ipasa ng kandidato sa loob ng 30 araw pagkatapos ng isinagawang halalan o mula ika-31 ng Oktubre taong 2023 hanggang ika-29 ng Nobyembre taong 2023 lamang. Ang SOCE ay ipapasa lamang sa Office of the Election Officer ng munisipyo o lungsod na nakakasakop sa barangay kung saan tumakbo ang kandidato. Ang pagpapasa ng SOCE ay iba at hiwalay na responsibilidad ng isang kandidato at ng ibang tao o organisasyon. Ang mga sumusunod na dokumento ay ang kanila lang ipapasa sa COMELEC. Ito naman ang mga alituntunin na dapat tandaan ng kandidato sa pagpasa ng SOCE. Una, kailangan itala ng kandidato ang detalyado, kompleto at totoong mga impormasyon at kalakip nitong dokumento tungkol sa natanggap na kontribusyon at nagastos sa BSKE. Siguraduhin rin na itatago ang lahat ng mga resibo na ipapasa at naipasa ng mga dokumento sa COMELEC. Pangalawa, gamitin ang angkop na forms ng SOCE na itinalaga ng COMELEC para sa BSKE. Maaaring ma-access at makuha ang kopya ng mga SOCE forms sa www.comelec.gov.ph. Hanapin lamang ang icon ng Campaign Finance Office at pindutin ang mga forms na matatagpuan sa SOCE Forms and Attachment na para sa 2023 BSKE upang ma-access at ma-download ang mga forms ng SOCE na inyong ipapasa sa COMELEC. Pangatlo, sagutan ang mga SOCE forms gamit ang computer. Mariing ipinagbabawal ang pagpapasa ng SOCE na naglalaman ng sulat kamay, maliban sa lagda ng kandidato at detalye ng notaryo pampubliko, upang maiwasan ang kahit na anong pagbubura o pagbabago sa nilalaman ng mga dokumento. Pang-apat, bilang pangkalahatang alituntunin, ang kandidato lamang ang maaaring pumirma sa SOCE forms at mga kalakip nitong dokumento. Ang mga autorisadong kinatawan ng kandidato ay maaari lamang pumirma sa piling dokumento na ipapasa sa COMELEC kung sakali na ang kandidato ay nakapagpasa ng Authority to Receive Contribution, ARC, form at, o Authority to Incur Expenditure, AIE, form sa opisina ng Election Officer. Matapos sagutan ang angkop na mga forms ng SOCE, pumunta sa pinakamalapit na notaryo pampubliko sa inyong lugar upang ipanotaryo ang ipapasang dokumento.
Maaari rin manumpa o ipanotaryo sa nakatalagang election officer ng lugar kung saan ipapasa ang mga dokumento kung sakali na walang notaryo publiko sa lugar ng tirahan o kinaroroonan ng kandidato. Ipasa ang 4 na kopya ng SOCE at ng kalakip nitong mga dokumento sa opisina ng election officer. Tandaan, sabay na ipapasa ang 4 na kopya ng mga dokumento at external storage device na naglalaman ng scanned copy ng notarisadong SOCE at mga kalakip nitong dokumento. Siguraduhin lamang na pareho ang nilalaman ng printed at soft copy ng mga dokumento na inyong ipapasa sa angkop na opisina ng COMELEC. Bilang pangkalahatang alituntunin, personal na ipapasa ng kandidato ang kanyang SOCE at mga kalakip nitong dokumento. Siguraduhin lamang na dala ng autorisadong kinatawan ng pirmado at notaryadong Special Power of Attorney form kung sakali mayroong uutusan na ibang tao sa pagpapasa ng SOCE dahil hindi personal na maipapasa ng personal ng kandidato ang kanyang SOCE sa Office of the Election Officer. Mariing ipinagbabawal ang pagpasa ng SOCE sa pamamagitan ng registered mail, private courier o email. Hingin sa tauhan ng Office of the Election Officer ang kopya ng Certificate of Compliance ay ang dokumento na ini-issue ng Election Officer bilang patunay na nagsumite ang isang kandidato o ang kanyang autorisadong kinatawan ng SOCE at nakapasa ito sa isinagawang initial compliance check. Sa pamamagitan ng pagpapasa ng ulat tungkol sa kontribusyon at gastos ng isang kandidato, masisiguro ng COMELEC na una, magkaroon ng malinis na halalan. Pangalawa, magkakaroon ng pantay na pagkakataon ang lahat ng kandidato na isulong ang kanilang kandidatura tuwing isinasagawa ang halalan. Pangatlo, maiwasan ang kahit anong uri ng korupsyon dahil hindi magagamit ang kaban ng bayan o ilegal na pondo. Pang-apat, mapapanagot ang mga tao o organisasyon ng lumabag sa batas. Ang mga sumusunod ay ang mga parusa na maaaring ipataw sa mga hindi magpapasa ng SOCE. Hindi maaaring makaupo sa napanalunang posisyon ang kandidato. Magkakaroon ng record ng hindi pagpasa ng SOCE ang nasabing kandidato. Kaya muli naming pinaalalahanan ang mga kandidato na magpasa ng SOCE. Para sa anumang katanungan o update, maaaring makipag-ugnayan, bisitahin ang mga sumusunod na contact information.